Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Umpisahan na natin Isa po ako sa subaybayan masugid na nag-aabang ang palagi ng ating inyong mga kasaysayan bagay. na pinamagatang. Ginawa na pong libangan at pampalipas oras ang pakikinig ko po sa inyo. Kuya Bari, sumulat po ako dahil tulad ng iba ay gusto ring ibahagi ang aking totoong karanasan na hinding-hindi ko po malilimutan. Malaki po ang aking ipinagpapasalamat kung sakaling mapili niyo po ang aking kwento. Dahil alam po ninyo, sa pamamagitan po ng paglalahad ko ng kwentong ito ay naiibsan maski papaano ang bigat na nararamdaman ko. Yung bigat na matagal ko nang dinadala. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Daniel. Ang pangunahin kong ikinabubuhay po ay pangingisda. Nagmamay-ari po ako ng isang maliit na palaisdaan dito sa Kapalonga, lalawigan ng Camarines Norte, taong 1991. Dati ay mula lamang kami sa isang maralitang pamilya. Hindi naman mayaman ang pamilya ng aking ama, ngunit mayroong ipinamana sa kanyang lupain at iyon ang pinalago naming dalawa. Pinatayuan ng palaisdaan at ang mga inaaning mga isda ay itinitinda namin sa bayan. Noong namatay si tatay, ay ipinamana niya sa amin ni Ate Esther ang kanyang lupain. Pinaghatian namin iyong dalawa. Ang lupang mayroong isdaan ay napunta kay Ate Esther. Ayos lang naman yun sa akin dahil iniisip ko na gumawa na lang ako ng sarili kong fish pond. Ngunit dahil wala namang hilig ang ate sa mga ganoong negosyo, ay ibinenta niya sa akin ang kanyang kaparte. Nang makita kong seryoso siya, ay binili ko nga ang lupa. Naisip ko kasing sayang kapag sa iba pa ito na ibenta. Nagkabayaran kaming magkapatid ng walang pinipirmahang kasunduan o deed of sale. Nagtiwala ako na wala kaming magiging problema kasi nga magkapatid po kami. Mas lalo akong nagsipag nang nasa akin na ang lupaing iyon. Nagdagdag pa nga ako ng isa pang isdaan. Nilagyan ko iyon ng mga tilapia. Unti-unting lumago ang palaisdaang iyon. Sapat na para sa pang-araw-araw naming gastusin ang kinikita namin mula sa pagtitinda doon po sa palengke. Dahil nga medyo umaasenso na, ay sumikat kami sa aming baryo. Marami ang humanga sa dedikasyon at kasipagan ko, pero marami din ang nainggit. Di kalaunan, nagkaroon ako ng asawa at siya ay si Rosa. Naging katuwang ko siya sa pag-aalaga at paglalako ng mga isda. Nagkaroon kami ng kambal na anak pagkalipas ng halos 3 taon na pagsasama. Sila ay sina Dandan at Yael. Nagpatuloy ang pagdating ng mga biyaya sa buhay naming magpapamilya. Hanggang sa isang araw, dumating si Ate Esther. Akala namin ni Rosa noon ay dumadalaw lamang ito. Subalit sinabi nitong wala siyang ibang matitirhan dahil nalugi ang kanyang negosyo. Nakiusap siya na kung maaari ay makituloy pansamantala sa amin. Mabait naman ang asawa ko dahil hindi ito tumutol at buong puso niyang tinanggap ang aking nag-iisang kapatid. Naging maayos naman ang naging pagsasama-sama namin sa iisang bubong. Nakita kong magkasundo naman ang dalawa. Hindi na nga rin pala nakapag-asawa ang aking kapatid. Hindi ko alam kung bakit. Maganda naman siya pero ayaw pa rin niyang mag-asawa maski medyo nagkakaedad na. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, nabigla kami sa kanyang ginawa. Naghahaponan kami noon nang bigla niyang buksan ang usapan tungkol sa dating niyang lupain. Gusto niya itong bawiin sa akin. Sabi niya ay huhulog-hulugan na lamang daw niya ang bayad. Nabigla ako doon at hindi kaagad nakapagdesisyon. Bumilis ang tibok ng aking puso at napatingin sa aking asawa.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Pero Ate Esther, doon po nakatayo kasi ang aking palaisdaan. Kung gusto mo ate, ito na lang bahay at lupa namin. Nanginginig ko pa nga sabi sa kanya. Ano? Hindi maaari. Bigla itong tumayo at nakipagtitigan ng diretso sa akin. Parehas naman kaming nagulat ni Rosa sa inasal na iyon ng aking kapatid. Hindi ko nagustuhan ang pagtaas ng kanyang boses. Subalit, kinalamay ko na lamang ang aking loob at pinigilan ang namumuong pagkainis. Ayaw ko kasing lumaki ang gulo kaya hindi ko sinabayan ang mainit niyang ulo. Ang kinukuha ko, Daniel, ay sa akin. Muli nitong sabi at nakaduro na ang daliri niya sa akin. Eka muna ate, nakalimutan mo ba? Ibinenta mo na sa akin ang lupaing mana mo. Tapos ngayon babawiin mo. Bakit? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bigla na lamang itong nag-alsa balutan at iniwan kaming natigilan. Magmula noon ay hindi na kami inimik ni Ate Esther. Nabalitaan ko na nakatira ito sa isa niyang kaibigan sa baryo din namin. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay may dumating sa aming kalatas galing sa barangay at inaanyayahan kami para pag-usapan ang tungkol sa lupa. Wala akong nagawa ng sabihin ng barangay na ibigay ko na lamang ang lupain ng aking ate. Mas pinanigan nila ito ayon na rin sa kwentong siya ang bida at ako naman ang kontra. Napilitan akong ipaubaya ang lupaing iyon dahil sa kawalan ko ng mga papeles na ako nga ang nagmamay-ari ng pinag-uusapan naming lupa. Napilitan akong bitawan ang negosyong bumubuhay sa aking pamilya. Kinabukasan, halos maluha-luha ako nang makita kong pinababakuran na ni Ate Esther ang lupa niya kasama ang pinalago kong isdaan. Simula noon, Kuya Bari, nagbago na ang pakikitungo ko kay Ate Esther. Masama kasi ang loob ko sa kanya. Ngunit di ako nagpatalo sa pagsubok na iyon. Nagpatayo ako ng sarili kong palaisdaan malapit sa aming bahay. Dahil ako ang mas kilala ay mas tinangkilik ng mga dati kong suki ang aking paninda. Unti-unti akong nakabangon. Dahil sa aking pag-angat ay di naman talaga likas ang galing niya sa paghawak niya sa negosyo ay unti-unting nalugi ang palaisdaan ni ate. At nang malugi siya ay ako ang kanyang sinisisi. Pinagbantaan niya ako na ipapakulam niya dahil sa matinding galit niya. Hindi ko sineryoso iyon at alam kong nananakot lamang si Ate Esther at alam na alam kong di niya magagawa ang kasamaang iyon. Hanggang sa dumating ang araw, bigla na lamang nangyari ang masaklap na karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Sinubo kami ng tadhana ni Rosa. Naabutan ko ang aking asawa na umiiyak. Sinabi nito sa akin na inaapoy daw ng lagnat ang aking kambal. Agad naman naming silang dinala sa pagamutan. Iiling-iling ang doktor na sumusuri sa aking mga anak dahil wala naman daw silang nakikitang sakit sa mga bata. Simpleng lagnat lang daw iyon kaya maaari na daw namin silang ibalik sa aming tahanan kinabukasan. Himala namang nawala ang lagnat nila kaya tuloy ang aming pag-uwi. Subalit hindi pa man kami nakakababa ng tricycle ay tumaas na ulit ang kanilang temperatura. Nakakapaso ang init nila. Naramdaman kong may mali sa sitwasyon ng aking dalawang anak. Kaya nagtanong-tanong ako sa aking mga kakilala kung mayroon silang kakilalang albularyo. At itinuro naman nila sa akin ang isang dayo at bagong salta sa aming lugar na si Mang Edgar. Sikat daw na manggagamot iyon at mahusay sa pagtataboy ng mga masasamang elemento sa paligid.
Pagdating namin doon ay agad niyang tinawas ang kambal at sa kanya pinagsuob. Nakakunot pa ang noo nito nang sabihing wala talagang sakit ang dalawa. Maaaring simpleng lagnat lamang daw iyon. Hinatulan niya ito ng 2 piraso ng halamang gamot at langis na maaari naming ihaplos daw sa katawan nila. Pagka-uwi namin ay agad naming ginawa ang sinabi naman ng albularyo, pero pagkaraan pa lamang ng ilang sandali na nailapag namin sa higaan ng dalawa ay bigla na lamang tumirik ang kanilang mga mata. Nanginginig, pinagpapawisan ng malamig at maputla ang kanilang mga labi. Napakataas ng lagnat nila. Binuhat namin ni Rosa ang kambal upang dalhin sana sa ospital, pero huli na. Sa braso naming dalawa ni Rosa, lumaylay ang kanilang ulo at lumagapak sa sahig ang kanilang mga kamay. Naririnig ko na lamang sa aking tenga ang impit na pag-iyak ng aking asawa habang yakap-yakap ang wala ng buhay na katawan ng aking mga anak. Halos pagsuklabang kami ng langit at lupa ng mga oras na iyon. Walang kasing sakit mawala ng anak at para akong unti-unting pinapatay. Tila nauupos na kandilang yakap na lamang ang kanilang mga bangkay. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Ate Esther. Bigla kong naisip na hindi kaya kagagawa nito ni ate. Sa isiping iyon ay labis akong nasaktan at mas lalong nagdamdam. Ilang beses kong tinanong ang sarili kung papaano at bakit niya pinatay ang sarili niyang mga pamangkin. Naisip ko din na baka mga anak ko ang una niyang pinuntirya. Dinasal ko na lamang na sana nagkakamali lamang ako ng hinala dahil hinding-hindi ko ito mapapalagpas kahit kapatid ko pa siya. Ito na yata ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Sa tuwing naaalala ko ang araw na pagkawala nila, hindi ko maiwasang hindi maluha at pagsisihang wala man lang akong nagawa para sa kanila. Muli ring nabubuhay ang matinding galit sa aking puso. Kumalat sa aming baryo ang mga nangyari at naniniwala silang kinulam nga ang aking mga anak. Malalaman lang daw kung kinulam nga sila sa oras na mailibing ang magkapatid ay muli ko daw itong buksan pagkalipas ng 2 araw. Sa ganoong paraan, lilitaw daw ang mga sinyalis ng kulam base sa pasang lalabas sa kanilang mga balat. At ganun nga po ang ginawa ko, Kuya Bari. Pagbukas ng kanilang ataol ay sumalubong na sa amin ang mabahong amoy. Hindi ng isang nabubulok na katawan, kung hindi amoy ng langis na ginamit sa aking mga anak. Tama nga ang aking kutob. Biktima ng kulam ang 2 kong anak. Halos maglupasay ako sa sobrang galit nang makita ang mga senyalis na kinulam talaga ang aking mga anak. Dala ng labis na sama ng aking loob ay sinugod ko si Ate Esther. Kinumpronta ko siya, ngunit ayaw niyang umamin at mariin niyang itinatanggi ang aking mga paratang. Dahil doon, lalo pa akong nagkaroon ng hinalang siya talaga ang may sala. Mahirap din pala ang sobrang mabait sa kapatid. Kahit kadugo mo ay pwede ka nilang saktan pala kahit buhay pa ang kapalit. At sa lahat ng mga nangyayaring ito sa buhay ko, kahit isa ay walang inamin si Ate Esther. Natapos ang araw na iyon na puno ng sama ng loob. Kinabukasan, paggising ko, hindi na ako makatayo sa akin hinihiga ang katre dahil sa pananakit ng aking tuhod. Masakit rin ang aking ulo. Nahawakan ko rin ang mga bukol na tumutubo sa aking buong katawan. Nangingitim na iyon at sobrang hapdi.
humihibot-hibot na animo ay tumitibok na puso. Maging ang asawa kong si Rosa ay nabigla rin sa aking hitsura. Malalaki rin kasi ang mga bukol na tumubo sa aking mukha. Ayaw kong ipahalata sa kanya na may iniinda akong sakit dahil kasalukuyang kabuwanan niya at baka mapaanak pa siya nang wala sa oras. Mahina kasi ang loob ni Rosa, Kuya Bari. Maselan rin ang pagbubuntis niya sa pangatlo kong anak. Epekto kasi iyon ng takot nang mawala ang aming kambal. Ang hirap ng ganitong pakiramdam na tila pasan-pasan ko ang daigdig at parang sinalo na ang lahat ng kamalasan. Sa kabila ng pananakit ng aking tuhod, nagawa kong pumunta kay Mang Edgar upang doon sana ay magpagamot. Nababatid kong kahit ako ay ipinakulam na rin ng aking kapatid. Katulad ng una kong pagpapasuri, walang nakitang senyales si Mang Edgar na ako nga ay kinukulam. Ayon dito, ito daw ay isang uri ng sakit sa buto o rayuma. Napansin ko lamang na sa tuwing ginagamot ako ni Mang Edgar ay pasimple niyang hinahaplos ang kanyang singsing. Kung sa bagay ang ganitong uri ng singsing ay mabisang pangontra sa mga mangkukulam at mambabarang na gustong gumanti sa kanya. Ang mga albularyo ay nangangamba rin na baka raw ay balikan sila ng mga taong kumukulam sa kanilang mga pasyente. Gusto ko nang pagdudahan ang albularyong ito kung totoo nga ba itong nanggagamot ng may sakit. Ngunit tikom na lamang ang aking bibig sa ganitong uri ng mga katanungan. Pinag-isipan ko ang aking mga gagawin. Lihim akong nagmatsyag sa bahay ni Ate Esther kasabay ng iniindang sakit sa aking tuhod. Kahit namamagana at namumula ay mas nanaig pa rin ang kagustuhan kong mahuli siya sa aktwal na pangungulam sa akin. Ngunit kahit katiting na ebidensya ay wala akong nakitang kahinahinalang kilos ng aking kapatid na si Ate Esther na makakapagsabing kinulam niya ako. Tahimik at masaya siyang namumuhay. Bakas ang kapanatagan sa kanyang mukha. Kuya Bari, habang abala ako sa aking pagmamatsyag, mayroon akong asawang napapabayaan. Ang palaisdaan ay nalugi na. Kahit nga ang aking iniindang sakit sa tuhod ay hindi ko na rin pinagtuunan ng pansing pangmedikal. Dahil nakasentro ako sa kulam. Masyado akong nagpadala sa aking mga hinala. Sa aking pag-uwi, agaw dilim at liwanag ay nadatnan ko sa bahay ang maraming taong nagkakagulo sa balkonahe. Naroroon din si Mang Edgar na balisang-balisang lumapit sa akin. Nakapagtataka ang kanilang mga ikinikilos. "Oh, saan ka ba nagpupunta? Hindi mo ba alam na manganganak ng iyong asawa?" Hindi ko na tinapos ang iba pa sanang sasabihin ni Mang Edgar. Agad akong tumakbo sa kinaroroonan ni Rosa. Nakangiti akong sumilip sa aming silid. Ganito naman talaga sa aming bayan. Maraming tao ang nakikiusyoso sa tuwing may bagong silang na sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi iyon ang inaasahan kong nangyari. Napawi ang aking mga ngiti sa labi at napalitan ng luha. Pagkahabag at panghihinayang sa oras na sinayang ko. Wala ako sa tabi ni Rosa habang naghihirap pala ito sa kanyang panganganak. Namatay ang aking asawa nang wala ako sa kanyang tabi. Minsan, tinanong ko ang aking sarili, kakayanin ko pa ba ang mga pagsubok na ito? Hanggang kailan ako pahihirapan ng nasa itaas? Sinisisi ko ang lahat, kahit ang aking sarili. Inasikaso ni Ate Esther ang pagpapalibing sa aking asawa. Siya rin ang nag-alaga sa aking anak na naiwan. Ngunit sa kabila ng kabutihang ipinakita sa akin ni Ate Esther, iniisip ko pa rin na kinulam niya ako
at inuusig lamang ito ng kanyang budhi kaya mas pinili niyang maging mabait na sa akin. Kahit wala akong sapat na batayan ay ipinagpipilitan ko pa rin totoo ang aking mga hinala. Pinarusahan ko ang aking sarili. Hindi na ako kumakain at hindi na rin ako lumalabas ng bahay dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko. Nawala ang aking mga anak, nawala ang aking asawa, nawala ng ina ang aking bunso at lahat ng iyon ay kasalanan ko. Kung hindi ko na lang sana tinanggap ang lupa, kung hindi na lang ako nagpabayad sa ganid kong kapatid, marahil buong buo at kumpleto pa rin ang aking pamilya. Wala akong kaalam-alam na dadanasin ko ang pinakamalupit na kulam sa aking buhay. Iyon ay ang pananakit ng buo kong katawan na tila tinutusok ng karayom. Napakahapdi at walang tigil rin sa paglabas ng mga bukol sa aking katawan. Malalamig ang aking mga pawis. Ang mainit na pakiramdam ay tila ako ay sinisilaban ng apoy. Hindi ako mapakali sa aking silid hanggang sa nawalan ako ng malay sa tindi ng sakit. Kinabukasan nang muli akong magkamalay, nakita ko ang aking balat na halos nalapnos na sa paso ng apoy. Hindi ko alam kung saan ko ito nakuha. Wala nang mahalaga sa akin kung hindi ang malaman kung ano ba talaga ang sakit ko at sino ang maaari kong malapitan. Lumapit na ako sa mga doktor, nagpa-admit ng ilang araw ngunit wala silang masabi tungkol sa sakit ko. Tulad ng dati, si Ate Esther ang bumabayad ng aking mga gastos. Ngunit patuloy kong itinataboy ang kanyang tulong. Ang anak kong bunso na nasa pangangalaga ni Ate Esther ay napabayaan ko na rin. Natatakot akong madamay ang aking nag-iisang anak sa kulam na dumapo sa akin. Muli akong lumapit kay Mang Edgar at sinabi nitong mayroong kumukulam sa akin dahil sa lupa. Gusto kong labanan ang kulam na iyon sa tulong ni Mang Edgar, ngunit tumanggi ito. Sabi niya ay masyado raw malakas ang kumukulam sa akin at hindi raw niya kakayanin ito. Marahil ito talaga ang aking katapusan. Umuwi ako ng laglag ang aking mga balikat at ako'y dumiretso sa bahay ni Ate Esther. Ate Esther, bawiin mo na ang kulam mo sa akin. Hirap na ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ano ka ba naman, Daniel? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko iyon magagawa dahil kapatid kita? Mahal kita. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon, Daniel. Masakit din sa akin na nagkakaganyan ka. Gusto kong maniwala sa kanyang mga sinabi, ngunit hindi ko talaga magawa, Kuya Barry. Wala akong ibang maisip na pwedeng gumawa nito sa akin. Dalawa lang kaming magkapatid. Daniel naman, sa katunayan may pera na akong pambayad sa iyo. Itigil mo na ang paniniwalang kinukulam kita. Naramdaman kong seryoso siya sa kanyang mga sinabi, lalong-lalo na nang sumilip ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang huling pag-uusap namin ng aking kapatid. Hindi na siya pumupunta sa aming bahay, kung kaya napilitan akong lumapit sa pari upang ikumpisal ang mga nagawa kong kasalanan para na rin mabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ngunit pagdating ko doon ay mayroong isang pamilyar na tao ang nahagip ng aking mga mata. Sinundan ko ang lalaking nakaputing damit patungo sa likod ng simbahan. Nawala sa aking isip ang tunay na sadya kung bakit ako naroroon. Mas nanaig kasi sa aking isip na kilalanin ang taong palihim na sumusunod sa akin. Madilim, tahimik at walang katao-tao sa pinuntahan ng aking sinusundan. Saan kaya siya nagpunta?
at bakit kaya niya ako sinusundan. Muli kong inilinga ang aking paningin sa buong lugar, ngunit wala na doon ang taong mabilis na naglaho. Tila naramdamang sinusundan ko na siya. Biglang sumagi sa aking isipan na posible kayang hindi si ate ang kumukulam sa akin. Mayroon pa kayang isang tao ang nagnanais na ako ay saktan? Muli ay hinanap ko ito, ngunit bigo akong makita siya. Kung kaya't nagpasya na lamang akong umuwi at ipahinga ang aking sarili. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko sa puno ng hagdanan si Mang Edgar. Mayroon itong daladalang rosaryo na makakatulong raw sa akin upang layuan ako ng kamalasan, kulam o ano pa mang bahagi ng kadiliman. Buhat nang dinala ko sa kanya ang aking kambal ay naging magkaibigan na kami ni Mang Edgar. Maasikaso ito at mabait na kaibigan. Madalas na din itong dumadalaw sa bahay na ayon sa kanya ay nais niya kaming bantayang mag-ama at iligtas sa mga mapanuksang mga masasamang nilalang. Naging palagay ang kalooban namin sa isa't isa. Bahagya pang napaiktad ako sa aking pagmumuni-muni nang hindi sinasadyang pinisil ni Mang Edgar ang bukol ko sa aking balikat. Lumabas ang maputing likido at lumagkit ang aking damit sa katawan. Nakaramdam ako ng pandidiri sa aking sarili matapos humingi ito ng pasensya sa kanyang nagawa. Pagpasok ko sa aking silid, napansin ko ang mga bakas ng paa na may naiwan pang mga lupa patungo sa aking baul, kung saan dito ko itinatago ang mga mahalagang papel tulad ng titulo sa lupa. Ngunit wala naman akong napansing nawawala, kaya isinarado ko muli iyon. Ang nakapagtataka lamang ay ang larawang nakasabit sa dingding ng aking kwarto. Ngayon ko lang napansing nawawala iyon. Natitiyak kong mayroong kumuha nun, pero para saan kaya? Bigla akong nakaramdam ng kaba. Hinanap ko ang aking larawan kung saan-saan dahil baka nawaglit ko lamang iyon. Natigilan ako sa aking paglalakad nang may makitang isang manikang gawa sa tela na may mga nasunog na parte. Pinanindigan ako ng balahibo nang makitang nakakabit sa katawan nito ang aking larawan. May mga nakatusok pang ang karayom sa katawan ng manika. Alam kong isa iyong instrumento sa ritual ng pangungulam. Totoo nga, totoong-totoo ang hinala ko. May kumukulam sa akin. Ngunit sadyang iba rin magbiro ang kapalaran dahil sa lupang pinagsunugan ay mayroon akong nakuhang mahalagang bagay. Pag-aari ito ng taong gumawa ng ganong klaseng ritual. Isang tansong singsing na may nakaukit na inisyal ng pangalan na tila pinasadya at ginamit na pangontra sa mga kulam. Iisang tao lang ang pumasok sa aking isipan. Ang albularyong nadatnan ko kanina. Siya lamang ang may ganoong klaseng singsing. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Ang ebidensyang aking nakuha ay isang matibay na patunay na ang taong nagmamay-ari nito ay siyang tunay na kumukulam sa akin. Kuya Bari, ng mga oras pong iyon, napuno ng katanungan ang aking isipan dahil hindi ako makapaniwalang magagawa niya iyon sa akin. Biglang nagdilim ang aking paningin at nagawa ko ang isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Bumalik sa aking alaala ang paghihirap ng aking kalooban. Subalit, masisisi niyo pa ba ako kung alam kong siya ang naging dahilan ng kamatayan ng aking buong pamilya? Inalisan niya ako ng pangarap at kinabukasan. Samantala, natagpuan ang matandang albularyo na wala ng buhay sa tabi ng puno ng mangga kung saan pinagganapan ang ritual sa pangungulam. Tad-tad ng saksak sa iba't ibang parte
ng kanyang katawan. Ako ang pumatay sa mangkukulam na iyon. Hindi ko na po ilalahad kung papaano ko siya pinatay. Naniniwala po kasi ako na matitigil lamang ang kulam kung mapapatay ang mismong mangkukulam. Iyon lang po ang naisip kong tanging paraan upang mailigtas ang aking buhay. Mabuti na lamang po at hindi nadamay si Ate Esther sa ganitong klasing kulam. Nagpadala ako sa galit nang maabutan kong muli ang pangungulam niya sa akin. Lalo na nang maisip kong wala namang batas sa mga taong pumatay sa pamamagitan ng kulam. Ako mismo ang gumawa ng hustisya para sa aking anak at asawa. Kaya mas pinili kong ilagay ang batas sa aking mga kamay. Nakapaghiganti nga ako, ngunit hindi naman ako pinatatahimik ng aking konsensya. Ito ang tunay na nagpapabigat sa aking kalooban. Gumawa ako ng isang padalos-dalos na desisyon. Ano pa kaya ang pinagkaiba ko kay Mang Edgar? At iyon ang labis kong pinagsisisihan. Dahil ang totoo, ako ang naging sakim. Ako ang tunay na gahaman dahil hindi ko inuunawa ang aking kapatid. Naging masama ako sa kanya. Napatay ko po si Mang Edgar bago ko na lamang siya pala ang aking naglayas na tiyuhin. Napag-alamang kong kapatid pala siya ng itay ayon na rin sa mga matatandang nakakakilala sa kanya. Ito rin ang kumulam sa aking ama dahil hindi ito binigyan ng mana ng kanilang mga magulang. Dahil sa una pa lamang ay hindi na ito matanggap pa ng kanilang mga magulang at lumaki ito bilang isang mangkukulam. Sa dakilang lumikha ako dapat humingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Hindi ko rin hinihingi na ako ay kanyang patawarin sapagkat ang nais ko lamang ay makasamang muli ang aking pamilya kahit sa kabilang buhay. Sa ngayon po, Kuya Bari, ako ay nakakulong pa rin sa bilibid. Hinihintay ko po ang nalalapit kong paglaya sa buwan ng Agosto 26 ngayong taon. Magkahalong tuwa at lungkot dahil pagkalipas ng ilang taon ay makikita ko na muli ang aking bunso. Para naman sa lahat ng nakikinig, Kuya Bari, huwag niyo po sana akong husgahan sa aking mga nagawang kasalanan. Tao lamang po akong nagkakamali rin. Minahal ko ng sobra ang aking pamilya, ngunit sinira lamang ng isang ganid na mangkukulam. Ngunit huwag po sanang gayahin ang aking mga nagawa dahil pagbalibalik-tarin man po ang pangyayari, maling-mali pa rin ang pumatay ng tao. Huwag maniwala sa kasabihang kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Sa mga taong mangkukulam at nagpapadaig sa tawag ng kadiliman, huwag po nating hayaang makasira tayo ng ibang tao. Huwag nating pamarisan ang ibang nawalan ng daan patungo sa kabutihan. Magbago na tayo ng ating paniniwalaan dahil sa huli, magbabayad ka pa rin ng buhay na inutang sa pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Kuya Bari, hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pakikinig at pagtatyaga na mabasa po ang aking kwento. Aasahan ko po ang inyong malugod na pagtanggap sa aking muling pagbabago na sana ay hindi pa huli sa akin ang lahat. Lubos na gumagalang, Daniel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan.
Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.